Kinakabahan ako, kaya dito na lang ako sa baba. Yan. Napakaganda po ng ating mga awit na narinig at ng ating mga patotoo, mga pasasalamat sa Panginoon, na ating narinig. And I hope, yung mga bagay na ating narinig mula kanina sa ating mga awitan hanggang sa special number, ay naghanda sa ating puso para tanggapin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ngayong month pong ito, tayo po ay soul winning ang team. At ang ating pong pag-aaralan ay kukuhanin po natin, buksan natin ang ating mga Bible. Tayo pong lahat ay tumayo sa Luke chapter 12, verse 16 hanggang verse 21. So, maaring ito po ay familiar na sa inyo, ang kwentong ito. Ulitin ko po, Luke chapter 12, verse 16 to 21. So, kung nakita na po, say amen. Amen. So, akin pong babasahin, sundan na lamang po ninyo sa inyong mga Bible. Ang sabi po dito, "And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods." Verse 19, "And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry." Verse 20, "But God said unto him," pansinin po natin ito, "Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided?" And verse 21 and the last, "So is he that layeth up treasure for himself and not rich toward God." So ngayon pong hapon na ito, ang ating pong pag-uusapan ay may title na "How to Become a Fool in the Sight of God. Things the rich man forgot in his life." So tayo muna po sumandaling manalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po, Panginoon, sa iyo. Ama, marami pong salamat sa iyong biyaya sa amin pong buhay. Salamat po sa iyong pagkilos, sa iyong katapatan, Panginoon, sa kabutihan mo, O Diyos, sa iyong pag-iingat. Amin pong inaalala, Panginoon, kung gaano kong kadakila na iningatan mo po ang aming isang kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong katapatan. At Panginoon, nakita namin kung paano ka kumikilos sa aming mga buhay. And Lord, ngayon pong oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Sa muli po namin pag-aaral ng iyong salita, nawa, Panginoon, ay handa mo po ang aming mga puso. Bigyan mo po kami ng mababang puso na hindi lamang makinig, Panginoon, kundi talagang sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang patuloy na mataas, madakila, O Diyos. Bigyan mo po ako ng salita na aking sasalitain. Empower me by your Holy Spirit, O God. At wala pong ibang maitaas, Panginoon, ngayong oras na ito, kundi po ikaw lamang, Panginoon. Ama, ang lahat pong ito ay aming samo at dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, maaari na po kayong maupo. So ulitin ko po, ang ating title, medyo siguro ay hindi kayo familiar sa mga ganitong klase ng title. Ang ating pong title ay How to Become a Fool in the Sight of God. Paano maging mangmang sa harap ng Diyos? At titingnan natin, sabi dito, things the rich man forgot in his life. Kasi kung titingnan po natin, mga minamahal, yung verse 20, sinabihan po siya ng Panginoon, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Ngayon, titingnan natin, bakit siya sinabihan ng Panginoong Diyos na siya isang mangmang? At ano ang ika nga ay magiging equivalent nito o bakit ito ay mahalaga sa pag-aaral natin patungkol sa soul winning? So mga minamahal, ito pong parable na ito ay naging sagot ng Panginoong Hesus doon sa isang lalaki na lumapit sa kanya. Ang sabi po nung lalaki doon po sa verse 13, ang sabi po doon, "And one of the company said unto him, Master,
speak to my brother that he divide the inheritance with me. Pero kung papansinin po natin ang naging sagot ng Panginoon, hindi po niya dinil o hindi po siya nakipamagitan. Bagkus, ang ginawa po ng Panginoong Hesus, ni-reveal niya yung puso ng taong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon ay mag-ingat kayo, huwag kayong maging covetous. Alam niyo, minsan meron tayong mga hinihingi sa Panginoon. Ito naman po ay akin lang binubulay kanina habang ako'y nakaupo. Meron tayong hinihingi sa Panginoon na sa halip ang ibigay ng Panginoon ay yung ating hinihingi, minsan inire-reveal niya yung laman ng puso natin. Opo. Sa halip na ibigay niya yung ating idinadalangin, minsan gumagawa siya ng mga bagay para i-reveal yung puso mo, bakit mo yan hinihingi. At yun po ay sagot din ng Panginoon. At ngayon po mga minamahal, dito ating makikita, dito sa parable na ibinigay ng Panginoon, bakit ba itong taong mayaman na ito ay tinawag na mangmang ng Diyos? At ang una po nating makikita dito, kung titingnan po natin yung parable, this man forgot about the real purpose of life. Yun, Itong taong ito, masyado siyang nakasentro doon sa mga material na bagay. Kasi kung titingnan po natin, ang sabi dito, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Ibig sabihin, itong lalaking ito'y talagang nagsisikap sa kanyang ginagawa. Talagang ito ay talagang nagsisikap sa kanyang pagsasaka. At kaya nga po, sa kanyang pagsisikap, ay talagang nakita natin na umunlad yung kanyang ginagawa. Kaso pagdating po dun sa verse 17, ang sabi niya, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Mga minamahal, itong taong ito, nakalimutan niya, kung ating titingnan, hindi muna siya nagpasalamat sa Diyos. Hindi muna siya nagpasalamat sa Diyos. At kung ating pong titingnan, mga minamahal, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, medyo binibilisan ko na lang po kasi ito po'y 3 puntos at medyo makakaunti na po yung ating oras. Ang sabi po dun sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, kung inyo po maipopost, ang sabi po dyan ni King Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work unto judgment, with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Ngayon mga minamahal, ano ang connection nito sa ating soul winning? Kanina, nung nagtuturo po si Pastor, medyo kinakabahan ako. Dahil medyo nahahagip po ni Pastor yung aking mga gustong puntusin. At nung nagturo din po si Sir Aaron sa young people, nahahagip din niya. Sabi ko, patay, parang wala na akong ituturo mamaya. So ngayon mga minamahal, anong ating makita dito? Ang mga tao, mga minamahal, ay nahiwalay sa tunay na purpose nila sa kanilang buhay. Tama po ba yun? Sabi ng Bible, tayong lahat ay namatay. Tama po ba? Spiritually. Na dapat, nung tayo likhain ng Diyos, ang intensyon ng Panginoon ay siya'y maluwalhati natin, but dahil ng kasalanan, nalayo tayo doon sa purpose ng buhay natin na yon. Now, sa isang mananampalataya, bakit ang isang mananampalataya ay makikita o talagang haharap sa Diyos na isang mangmang, sapagkat minsan kahit tayong mga mananampalataya na mga minamahal, nakakalimutan pa rin natin na yun ang purpose natin. Na kung bakit ka iniligtas ng Panginoon ay para ibalik ka doon sa original mong disenyo na luwalhatiin ang Diyos. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Lalo na sa ating mga magulang na may mga anak na, ang disenyo po ng Panginoon para sa inyong mga anak ay ang luwalhatiin siya. At kung ang inyong ang upbringing po natin sa ating mga anak at sa ating pamilya ay pang material lamang na bagay, tandaan po natin ang sabi po ng verse 14 na for God shall bring every work into judgment. Tatandaan mo, mga minamahal, isang araw haharap
ang iyong pamilya, haharap ang iyong kapatid, haharap ang iyong kamag-anak, haharap ang iyong mahal sa buhay sa Diyos. Opo. Ngayon, bilang isang mananampalataya, are you wise enough na makita mo na hindi yan ang purpose ng buhay nila'y mag-aral lamang? Ikaw, kabataan, ikaw young pillars, ikaw fathers, ikaw legions. Naiunawaan mo ba na ang purpose ng buhay mo hindi pang dito lamang sa mundong ito? Sabi po ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20, alam na alam po natin ito, mga minamahal, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Go ye therefore into all the world and preach." And preach. Sabi ng 2 Corinthians, we are ambassadors of Christ. Ambassador ka ni Kristo dito sa mundong ito. Now, the thing is, ginagawa mo ba kung ano yung ibinigay sa iyong trabaho ng Panginoong Hesus? Ikaw ba ay kagaya ng mangmang na lalaking ito, ng mayamang lalaki na ito, na nakalimutan niya ang purpose ng kanyang buhay? And then, kung yan ka na ngayon, congratulations, mangmang ka sa harap ng Diyos. Ano po? Yes, masakit pakinggan. Tama po ba? Kasi bakit? Tingnan nyo, ni-remind tayo ni Sir Aaron last time, mag-devotion. At lahat tayo alam natin ang kahalagahan ng devotion. Tama po ba? Sino po dito, taas ang kamay, alam na mahalaga ang pagbabasa ng Bible? Sino po? Sige po, taas po ang kamay. Kakaunti po? Yan, taas tayo, lahat tayo. Alam natin. But the thing is, alam lang natin. Alam mo lang, mahalaga ang magbasa ng Bible. Pero bakit hindi mo ma-commit ang sarili mo magbasa ng Bible? Alam nating mahalaga ang mangaral. Alam nating sila'y mapapahamak. Alam natin sa iyong sarili na ako ay tinawag ng Panginoon. Ako'y niligtas ng Diyos para ibahagi ang Ebanghelyo. And yet, hindi mo ginagawa. Ano po, mga minamahal? It's time. Sabi nga ni Kuya Aaron sa young people, it's time to wake up. Tamang-tama, ako'y inaantok nung sinabi niya yun. Sa akin nakatingin, baka, ano po? It's time to wake up, mga minamahal. How to become full in the sight of God? Forget your purpose. Kalimutan mo na yung purpose mo. Mananampalataya ka, sige, sumimba ka na lang, umupo ka na lang, pagkatapos ng church, tumayo ka, umalis ka, at tapos na. Kalimutan mong ikay ambassador ng Panginoong Jesus. And then, I will congratulate you. Bakit? Dahil ikaw ay mangmang sa harap ng Diyos. Secondly, mga minamahal, pangalawa na po tayo. Ano po? Not only this rich man forgot the real purpose of his life, but also he forgot about the uncertainty of life. Ang buhay ay hindi natin yan alam. Ano po? Sabi ni Kuya Kim, ay weather lang. Ano? Sabi ni Rico, sino ba yun? Yung, hindi po si Kuya Rico ha, yung mga awit, gulong daw ng palad, ang palad nun at nagulungan, po. Minsan ay nasa ibabaw, minsan ay nasa sa ilalim. Alam niyo mga minamahal, minsan tayong mga mananampalataya, nakakalimutan natin na ang sabi ng James 4:14, ang buhay ay parang singaw. Hindi habang panahon kasama mo ang mahal mo sa buhay. Akala niyo po ba? Habang buhay niyo makakasama sila? At may time kayong matagal para ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo? No. Ang buhay, sabi ng Bible, ay parang singaw. Hindi lang yan sa kakaunti, hindi mo din alam kung hanggang kailan. Sabi po ng Bible sa Hebrews, ang buhay, ang kamatayan ay itinakda ng Diyos. At kung ang Diyos ang nagtakda sa kamatayan, ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan yan itinakda ng Panginoon. And yet, bakit parang tayo nabubuhay na para bang ang tagal pa nating mabubuhay dito sa mundo? Nakakalimutan natin ang katotohanan na ang buhay ay hindi natin hawak.
Kagaya po ng rich man na ito. Ang inisip niya lang, ganito ang gagawin ko, ganito ang gagawin ko. At nung nagawa ko na, kaluluwa ko, magpahinga ka na. Madami ka ng pagkain. Madami ka ng pagkain. Anong sabi dyan? Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. And sadly, most of us, nabubuhay tayo ng katulad ng taong ito. Yes, technically, mga minamahal, tayong mga Kristiyano, hindi na tayo mangmang sa harap ng Panginoon dahil ni Kristo. Tama po yun. But, sadly, nabubuhay tayo na parang mga mangmang sa harap ng Diyos. Why? Dahil nga nakakalimutan natin ang pinaka-basic, ang Word of God. Kaya nabubuhay ka ng bahala na. Bakit? Kasi wala kang gabay ng Diyos. Nakakaligtaan mo na ang buhay mo ay hindi mo hawak. At hindi mo din hawak ang buhay ng mahal mo sa buhay at isang araw haharap sila sa Diyos. Ngayon, handa ka ba? Kaya alam nyo, maraming mga pagkakataon. Iba yung mga minamahal yung namatay sila na hindi naligtas. Pero alam mo, na gumawa ka ng paraan. Alam mo, ginawa mo ang best mo para akayin sila sa Diyos. Tama po ba yun? Iba yun eh. Pero yung namatay sila, na hindi sila nakarinig ng Ebanghelyo, kahit meron kang chance na ibahagi ang salita ng Diyos, hindi mo ginawa. Bakit? Dahil nahihiya, dahil busy, dahil sa iba't ibang kapamaraanan. Alam niyo mga minamahal, be wise. Be wise in the sight of God. Hindi po ito isang simpleng bagay lamang. Ano po? Tanda ko po, merong nagkwekwento sa akin, may namatay. Hindi niya daw akalaing mamamatay. Bakit? Dahil malakas pa nung nakita niyang hulihan. Malakas pa daw, nag-exercise pa. And yet, pag uwi niya, galing trabaho, nabalitaan niya, patay na. Ito naman po hindi mananampalataya yung nagkikwento sa akin. Ano? Pero isipin mo, tayong mga mananampalataya, ang dami nating mga mahal sa buhay na namatay na lang at namatay na hindi mo nabahagi ang salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, doon po sa ating purpose ng ating buhay to proclaim the gospel, meron po tayong 3 bagay na pwedeng gawin. Una, share the gospel. Yan po natural. Ano? Magbigay ka ng tracts. Kung hindi mo pa talaga kayang magsalita, mamigay ka ng tracts. Naalala ko po si Pastor, kasama po niya ako sa Lipa noon. Mayroon nakaupo doon sa may antayan ng sasakyan. Tinanong ni Pastor, pwede po ba namin oras ninyo, magbabahagi lang po ng salita ng Diyos. Sabi ng babae, ay naku, busy po, aalis po kami. Sabi ni Pastor, gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Hindi niya alam, ibinabahagi na ni Pastor yung mensahe. Nasabi niya, wala siyang time makinig. Alam niyo minsan, kapag hiningi mo yung time nila, ayaw talaga ng tao sa salita ng Diyos. Sometimes kailangan mong mag-effort para maibahagi sa kanila ang Panginoon. Why? Remember in Ezekiel, if I'm not mistaken, ihingin ng Diyos, i-require ng Diyos yung dugo nila sa atin. Pagharap nila sa Panginoon, alam nating sila'y haharap sa Diyos, pero hindi natin sinabi, yes, sila'y mapapahamak. Pero i-require sa iyo ng Panginoon ang dugo nila. Mga kabataan, bakit ka nandiyan sa school na yan? Sabi ng Bible, para ikaw ay maging ilaw ng school na yan. Young pillars, bakit ka nasa pinagtatrabahuhan mo? For you to be the light of that place. Minsan, pag nandoon na tayo, sabi nga ni Pastor Ayo, para tayong onyango. Pag napakapit din, gayon ang kulay. Pag napapunta din sa kabila, gayon. Ano po? Mga minamahal, hindi. Kung alam mong limited lang ang oras mo sa mundo, magiging matalino ka sa harap ng Panginoon. Madaming mga pagkakataon at madaming mga verses, mga minamahal, sa Bible na pinakikita ng Biblia, ng salita ng Diyos, na hindi natin hawak ang buhay natin. That is why ang sabi ni Apostol Pablo, be instant in season and out of season.
Opo. Ang tagal na tayong hinahamon pag Sabado may saturation. Sumama tayo. And yet, the same faces na sumasama kapag ka Saturday. Pero natutuwa naman ako dun sa mga naririnig kong balita ng mga young people na tahimik lang, pero hindi mo akalain, nagba-Bible study pala. Nag-share pala. Sana ganun. Lahat tayo. Hindi man tayo nakakasama ng Sabado, pero hindi ibig sabihin wala ka ng time gumawa ng ministeryo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun po siya sharing them. Pangalawa, by showing them. By showing it. Pakita mo yung kaligtasan na meron ka. Alam niyo po ba kung anong version ng Bible meron ang mga unbelievers? Yung buhay mo. Kahit ilatag mo sa kanila, King James, ESV, lahat na ng version ng Bible ay ilatag mo, kung ang version ng Bible, yung buhay mo'y sira, hindi maniniwala ang mga yan. Eh, parehas lang naman tayo, nakita din kita sa pistahan. Ay, ikaw pa nga ang tagaluto. Di ba? Minsan sasabihin natin, para makuha ko, brother, yung loob nila, para ma-invite ko sila. Alam nyo, lalo nyong hindi ma-i-invite ang mga yan. Bakit? Kasi nakikita nila na ikaw ay compromiser sa iyong pananampalataya. Ayun yung Katoliko, hindi mo pasimba dito at ang sabi, bawal. Isipin nyo yun, mga minamahal. Silang yung naninindigan. Alam nyo mga minamahal, yung buhay natin, mas magandang tracks yan. Yung nakita kang dati kang mag-iinom, na pag di kinakakasalubong, nasusuray-suray na ikaw sa kalsada, ay hindi ka na pwedeng salubungin. Ay nung nakilala mo si Kristo, ay nagbago ka. Ikaw ay dating nakaupo doon sa kantuhan at lahat na ng buhay ng kapitbahay mo, alam mo. Mas alam mo pa kaysa sa kanila. Ngayon ay nakita kang hindi na ganun at ang ibinabahagi mo na si Kristo. Mga minamahal, yun ay mangyayari lamang kung naiintindihan mo na ang buhay mo'y limited lamang, ang oras mo'y limited lamang, hindi matagal. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Ang buhay natin ay parang singaw. Sandaling panahon, sadly parang pag naging Kristiyano na, parang hindi na affected dun sa verse na yun. Ano? Parang nung naging Kristiyano na, parang naging immortal na eh. Kung, ano ko? Huwag ganun, mga minamahal. And number 3, by supporting the people whom God called to preach the word. Sabi ni Paul Washer, kung hindi ka, tatagalogin ko na lang, hindi po nagtatagalog yan. Ano po? Hindi ko kasi nailista, ay mahirap mag-English. Ano? Yan. Kung hindi ka daw makakasuong doon sa balon, ikaw ang humawak ng lubid para doon sa mga sumusuong doon sa balon. Mga minamahal, yes, may kanya-kanya tayong mga limitasyon. May mga kanya-kanya tayong mga bagay na kung bakit hindi ka makasama sa ganito, hindi ka makapagturo ng bata dahil talaga namang ang mundo'y inuubos ang oras natin. But use your resources. Brother, meron akong mga resources dito para sa pagtuturo ng bata. Nagpa-xerox ako nito, mga coloring materials. Gamitin nyo, kapatid. Abay, kahirap ho kayo magturo sa bata, nagarni lamang, ay tutulugan ka ng bata. Sinasabi ko sa inyo, mulaganay tulog. Alam niyo mulagay tulog? Akala mo nakikinig. Tanungin mo at walang nauunawaan. Mamaya kita mo mga bata nagtatatakbo na doon. Ngayon mga minamahal, kung kita mo ang sarili mo, kulang ako sa ganitong bahagi, but I know, binigyan ako ng Diyos ng kakayanan, gagamitin ko ito. Oh, brother, ilang bata ang meron dyan? Oh. Nagpadala ako ng McDo, kaso wala ka, yung bata lang. Ano? Babawasan ko ang bilang ng bata. So, para siya meron. Ano mo? Alam niyo mga minamahal, akin lang
medyo inilalight ng delivery sa inyo. Pero alam nyo, kung tayo magiging wise sa ating buhay, alam mong limitado na lang ang meron ka, gagamitin mo lahat ng opportunity mo para magamit ang buhay mo sa Panginoon. Di ba yung sabi nga natin, kung paano kung ngayon na lang, sinabihan ka ng Panginoon, halimbawa, sinabihan ka, David, gagamit lang po ako ng David, hanggang mamaya ka na lang na 11. Anong gagawin mo? Ay di, ano? Oh. Mag-aasawa na. Eh! Oh, di ba? Tayo po ay parang nakakatawa, ano po. Pero isipin mo, kung binigyan ka ng taning ng Panginoon, Alan, hanggang 100 years ka pa. Sabi, biglang tagal ng taning mo. Diba? Oh. Hanggang mamaya ka na lang 9. Oh. Anong gagawin mo? Siyempre magsisikap kang abutin na ang pwede mong maabot. Alam niyo mga minamahal, lahat tayo may taning. Dahil ang kamatayan natin lahat nakatakda. Ang masama, hindi mo alam kung kailan. Kaya naman, abutin mo na ang iyong maaabot. Mabuhay ka na ng maayos sa harap ng Panginoon na ang buhay mo'y nakikita yung ebanghelyo ni Kristo. Hindi lamang ang pag-share ay yung pagsasabi, yung pagsasalita mo sa kanila, kundi yung pagpapakita ng buhay na binago ni Jesus. Ngayon, mga minamahal, yan ang isang nakalimutan ng taong ito. Kala niya matagal pa ang buhay niya, kaya naman ginugol niya ang buong oras niya, buong buhay niya sa mga material na bagay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mangmang. Ngayon, ikaw kaya'y mangmang sa harap ng Panginoon? Mangmang ka kaya sa harap ng Panginoon ngayong oras na ito? Nai-imagine ko ang Panginoon, baka napakamot ng ulo dito sa ikaw na mangmang. Ngayon, kukuhanin ko ang iyong kaluluwa. Dami mong pera. Ako madami din, kaso yung mga luma, hindi na pwedeng ibili. Iniipon ko pag nakakalimut ako ng mga luma-lumang pera, ano po, swerte daw yan. Sige. Ano po? Kasi pag bagong taon, papakalansingin mo yun. Diba? Ano po? Minsan ang dami nating mga material na bagay, nafo-focus natin ang ating mga anak sa mga material na bagay. Anak, pag-aaralin kita sa magandang paaralan. Mag-aral ka ng mabuti. Tama po yun. Walang problema doon. Pero natuturo mo din ba sa iyong mga anak na lumakad sa daan ng Panginoon? Baka naman ikaw pang hadlang kaya hindi makasama sa saturation. O mga young people, mga young pillars na lang kasi young pillars naman ako Lumipat lang ako. Ano po? O kayo, mga young pillars. Kamusta ang buhay mo sa iyong trabaho? Pag midnight prayer meeting, para tayong na-rapture. Nung pong last midnight prayer meeting na isabuhay na naman po ng bawat membro ang pagiging asin ng sanlibutan. Hindi lumabas ng bahay. Ano po? Dahil matutunaw. Alam niyo mga minamahal kung bakit ang First Church of Jerusalem ay talagang matindi sa pangangaral ng salita ng Diyos? Dahil ang buhay nila ay pananalangin. Tayo naman, tayo na po ang humusga. Pangatlo, mga minamahal, dahil nakalimutan niya ang tunay na purpose ng kanyang buhay, nakalimutan niya na ang buhay ay maunti lamang, the uncertainty of life. Ang pangatlo, ito naging resulta, he comes empty-handed before God.
Kung titingnan po natin, sabi dun sa verse 21, so is he that layeth, sabi po dun sa verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and not rich toward God. Mga minamahal, alam niyo po ba, na may dalawang klase ng judgment? Tayo mga mananampalataya, tayo haharap sa Diyos sa judgment seat of Christ. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi po doon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according that he hath done, whether it be good or bad. Haharap ka sa Panginoon. That's why ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ang aking crown of joy. Ano po? Ikaw kaya pagharap mo sa Panginoon. Naalala ko yung isang kanta, yung thank you for giving to the Lord. Nung siya day humarap sa Panginoon, may lumapit sa kanya at nagpapasalamat, salamat! Sabi niya, bakit? Ikaw ang nagturo, nung ikay nagtuturo na Sunday School, ako'y nakikinig. At sa aking pakikinig, nakilala ko si Jesus. Yung isa naman ay lumapit din, salamat! May missionary na dumating sa inyong simbahan at kahit po 40 pesos na lang ang laman ng iyong wallet, ibinigay mo. At yung 40 pesos na yun, naging reason yun para yung missionary makarating sa lugar namin at maibahagi ang salita ng Diyos. Salamat dahil sa iyo. Ginamit ka ng Panginoon para ako ay makakilala sa Kanya. Pagharap mo sa Panginoon, pagdating natin dun sa langit, bukod pa yung sasabihin kaya ng Diyos na, well done, thou good and faithful servant. O pagharap natin sa Panginoon, sayang anak, naging mangmang ka sa iyong buhay. Ngayon mga minamahal, hindi lamang po judgment seat of Christ, meron pong haharapin yung ating mga mahal sa buhay na unbeliever. At ito po ay tinatawag na Great White Throne Judgment. Isang araw haharap sila sa Diyos para hukuman sila ng Panginoon at dalhin sila ng Diyos sa impyerno. Handa ka ba na habang sila'y hinuhukuman, nakita ka niya, bakit ka nandyan? Alam mo palang si Jesus ay tagapagligtas ay hindi mo man lang sinabi sa akin. Alam mo pala na ako'y haharap sa judgment na ito. Wala ka man lang sinabi sa akin. Hindi mo man lang ako pinagsikapang abutin. Alam mo naman palang ako'y haharap sa Diyos. Yung ating mga kaklase, mga kaibigan, yung best friend mo na unbeliever, haharap siya sa Diyos. Yung favorite mong anak, nga ba, may favorite na anak, ano? Haharap yan sa Diyos. Kaya wag kang sumapat na yan, nasimba lang. Tingnan mo talaga kung yay ligtas. Hindi porket nakailang attend na sa assurance, ay pwede ka na sa baptism. Hindi ganoon. Kaya nung nabaptize, nasa church na, mas lalo niyang, ligtas na siguro ako naman eh. Pero kita mo ang buhay, walang pagmamahal sa Diyos. Tiyakin mo, bakit? Dahil haharap yan sa Panginoon isang araw. At pagharap niyan sa Diyos, hindi ka niyan kasama. Mag-isa siyang haharap sa Panginoon. Handa ka ba? Na kapag harap niya sa Panginoon, siya'y dadalhin ng Diyos sa impyerno. Bakit? Dahil ikaw na Kristiyano, naging mangmang ka sa buhay mo, nakalimutan mo, hindi ka naging malay, hinayaan mo, at yun, napupunta siya sa impyerno. At wala na pong second chances doon. Ngayon mga minamahal, sa ating pagtatapos, ano po? Mga mananampalataya, mga taong palangit, at may mga pag-asa sa buhay na walang hanggan, saan nakabase ang pagtingin mo sa buhay na ito? Ano ang yaman na pilit mong iniipon sa harap ng Panginoon? Saan mo pinagsisikapang dalhin ang mga mahal mo sa buhay na maaaring hindi paligtas? Isipin mo ang kahahantungan nila kapag humarap sila sa Panginoon na empty-handed.
Humarap sila sa Panginoon na hindi kasama si Jesus sa buhay nila. Handa ka bang makita na sila ay hinihigit at itatapon ng mga anghel sa impyerno dahil hindi mo lamang ibinahagi ang ebanghelyo? Sabi ng Bible, how shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Mga minamahal, tayo sinugo ng Panginoong Hesus. The thing is, hindi lang natin isabuhay yung sugo na ginawa sa atin ng Panginoon. Ngayon po mga minamahal, sa akin pong pagtatapos, ako po ay medyo overtime na, pasensya na po, how to become a fool in the sight of God. Tanungin mo ang iyong sarili, ako ba imangmang sa harap ng Panginoon sa klase ng buhay na ginagawa ko? Ako ba pagharap ko sa Panginoon, o habang nakatingin sa akin ang Diyos, sabay natutuwa sa takbo ng buhay na meron ako? O masyado akong busy sa karir ko, busy ako sa paghabol sa mga bagay ng mundong ito, na nakaligtaan ko na kung ano talaga ang purpose ko. At nakaligtaan ko na meron akong mga mahal sa buhay na kailangan kong abutin. Nakalimutan ko na isang araw mamamatay ako. Mamamatay sila. At may haharapin kami parehas. Tayo, kahit namatay tayo, ang harap natin kay Kristo, tayo ay safe. Save tayo. Ay sila. Pag namatay sila, sabi ng Bible, after death, judgment. Judgment. At ang Diyos ay matuwid na hukom. Sa atin pong pagtatapos mga minamahal, sana mga minamahal, hindi lamang natin ito narinig. Hindi lamang ito dumaan sa ating sa kabila at lumabas sa kabilang tenga, kundi talagang isa puso natin. Kayo po ba'y naniniwala na mahalaga ang mangaral? Mahalaga ang mag-share ng gospel? Sino po dito ang naniniwalang mahalaga ang mag-share ng gospel? Sige po, wag po kayo mahiya. So lahat po kayo makikita ko sa Sabado. Bakit po? Sometimes ang dami nating alam nyo ang kulang? Application. Mga minamahal, once and for all naman, lumaban ka naman. Alam kong busy. Pero paano kung mamaya dadating na ang tunay mong master? Sino ang tunay na master ng buhay mo? Tayo po'y manalangin. Tayo po'y mag-pray. Ama naming Diyos, sa mambanal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa iyong biyaya sa amin pong buhay. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong salita na amin pong napagbulayan ngayong araw na ito. Lord, kami po iyong tulungan, Panginoon, na itong aming mga narinig ay hindi lamang maging ingay o batingaw na umaalingaw-ngaw, kundi talaga, Panginoong, maging binhi sa aming puso na magdadala sa amin sa isang maayos na buhay, sa isang tunay na pagsunod, Panginoon, sa iyo. Lord, samahan mo po kami. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang kumatagpo sa puso at sa isip ng bawat isa. And Lord, ang lahat pong ito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.